Pahingi muna po ng opinion kay Sec. Remulla dito tungkol sa witness discharge and restitution. While restitution is not a statutory prerequisite for discharge under Rule 119 or admission under RA 6981, it is sound prosecutorial practice to require it as a condition for recommending state witness status. Technically, once an accused is discharged and acquitted by operation of law, both criminal and implied civil liability in the case are extinguished, leaving the state to pursue separate civil or forfeiture actions that are cumbersome, protracted, or often ineffective. By conditioning discharge on restitution or turnover of ill-gotten assets, prosecutors safeguard the public interest, obviate the need for parallel recovery proceedings, and balance the grant of immunity with accountability. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for government or the offended party. So, opinion nyo dito, Sec. Remulla? I fully agree with that, ma'am. Salamat, sir. So, just for the record, Mr. Chair, dako na po ako sa ghost projects ulit. Kaya pala po tayo binabaha, Mr. Chair, yung ghost flood control projects, lumalabas na meron din dito sa Metro Manila. Tignan po natin ang dalawang proyektong ito na inaprubahan ng DPWH QC, 2nd District Engineering Office. Dito po yung Regional Director ng NCR, kung gusto niyo tanong. Salamat, Mr. Chair. Actually, this morning narinig ko rin po na nandito yung DE ng Quezon City. Salamat, Mr. Chair. So ipapakita ko po sa kanila at sa ating lahat. Nasaan na po yung slide ko? Yes. Opo, taga Quezon City po ako. Ewan ko kung covered ako sa 2nd District Engineering Office, pero residente po sa syudad. Nasaan na po yung slide? Okay, salamat. So, Mr. Chair, itong unang project worth 48 million pesos, rehabilitation daw ng drainage system sa Barangay Tatalon. Pero halos walang pagkakaiba ang dalawang photo. Pintura lang. Okay? Yes. Then, itong pangalawang project, both taken 1.5 years apart lamang. Drainage rehabilitation sa Barangay South Triangle naman. Yung susunod na photo. Ayan. May halagang 70 million pesos. Pintura lang din ang bago. Both District 2, parehong JJPR construction ang may gawa. Ayon nga sa site inspection report, na ipapakita rin dito, site inspection report po ng Engineering Office ng Quezon City, ayan, yung dapat hinukay at inilagay na reinforced concrete pipes sa dalawang projects na yan, wala. QCeng office na nagsabi, hindi ginawa. Pininturahan lang ang sidewalk, pinalitan ang cover, tapos na. Sige. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, sa ating DPWH sa Quezon City, mga district engineers, sino po sa inyo nag-aproba niyan? Yes, sir. I don't see your nameplate. Yes po, Your Honor. Sir, anong pangalan niyo po? Engineer Gianni Protesta po. Engineer Protesta. Apa. Nakapanungpana po kayo. No? Yes po, apa. Kayo po ba nag-aproba niyang Apo. sa Tatalon? Yes po. Bali, Pati po yung sa South Triangle, kayo po nag-aproba? Yes po, Your Honor. So, paano po yan ninyo maipapaliwanag? May drainage rehabilitation ba na hindi man lang nagbungkal? I mean, ano yan? Non-invasive surgery ba yan? Hindi. Actually po, ang program po niyan is rehabilitation of drainage system. Wala po nakaprogram na TOSANG po yan o yung RCCP. Bali, part po ng scope of work po talaga yung painting ng sidewalk. Bali po, rehabilitation po ng mga existing manhole po natin, declogging works po, and ng mga existing inlet po natin. Kasi po, actually, kung mapapansin nyo po, sa loob po ng 3 taon, wala pong pondo yung maintenance. Core program po ng Public Works and Highways, yung maintenance po ng ating mga drainage system.
Pero sir, Opo. Engineer Protesta, sabi nyo kanina, rehab, ibig sabihin, yung manholes, dredge, declogging, works po. at yung pangatlo, grating. Palit po Grating. ng mga grating po, ng mga sira na po. yes sir, pero kung manholes lang, declogging, grating, aabot ba ng 24 million pesos dun sa Tatalon? Aabot ba ng 70 million pesos Actually, sa South Triangle? Actually, Your Honor, meron naman pong dupa kasi po may mga repair po ng mga damage inlet, damage manhole cover, and damage manhole po. Sabi ko nga po, meron din po kaming mga additional manhole doon po sa mga flood prone. For example, dito po sa mga Mother Ignacia, yung balik lang, Araneta Avenue. Iba pa po yung sa Mother Ignacia at saka sa Araneta. Apo. Pero are you telling me po, pag humingi kami ng breakdown ng ginastos Yes, nyo para sa rehab, sa Tatalon at sa Mother Ignacia, talagang magtutotal yan ng Ye- tens of millions of pesos? Yes po, meron naman pong dupa yun. And Ano then, po yung dupa? yung detailed unit price analysis po. Okay, pwede nyo pong isubmit sa komite Yes po. para if ever, mas maging kapatid-paniwala ang pambihirang mga Okay mga items na iyan. Yes po, Your Honor. And then yung project na ito ay completed na. Ininspeksyonan nyo man lang ba iyan? Actually, yung projects na iyan bago bayaran ang mga contractor. Actually, na-inspection naman po na inspectorate team. Then, nagpapakandak naman po kami within 1 year warranty. Lagi po kami may regular na 1 year defects liability period na once po may mga problema yung projects po, is pinapa-repair po namin. No funds sa government. Yan naman po lahat ng mga projects natin. Basta within 1 year liability period, pinapaayos po natin lahat yan. So ang 1 year liability nitong dalawang proyekto na parehong di umano natapos nung ngayong buwan, September 2025, hanggang September 2026, Apa. covered by warranty ito. Anong mangyayari pag nakita nyo na hindi po nag-hold up within Actually, the 12-month meron pong period? mga pinapaulit kami. Meron po kaming yun nga po, redo and reconstruct po pag may mga problema po yung project. Ito po bang dalawang rehabilitation of drainage system projects ay kasama dun sa more than 300 na nireklamo ni Mayor Joy Belmonte na hindi man lang kino-ordinate sa Quezon City Hall? Actually, yun po yung pagkakamali ng district offices po. Talagang sa coordination po. Kaya po, hindi nagkakaparehas yung, halimbawa, yung scope of work po na akala po ng ating LGU is included po yung RCCP. Kasi po, hindi nga rin po namin talaga na-coordinate. Yun po yung pagkakamali ng, kasi po, bali 2 years, late 2023 po, nung naupo po ako dyan sa Quezon City po. Pero 2024 yung unang photo, February. So kayo na po. Bali, nung naupo po ako sa Quezon City, is inabutan ko na po na ang coordination po, is humihingi naman po kami ng Certificate of Coordination. Lahat po yan is mayroon naman po kaming COC pagdating po sa building. Pagdating lang po doon sa horizontal, medyo hindi po, doon po hindi na ipipresent sa Infracom kasi may Infracom po yung QC-LGU. Meron po Diba silang... horizontal itong rehabilitation of drainage system? Opo. So bakit nagkaroon kayo ng ganong sabi niyong pagkakamali na di pag-coordinate sa Quezon City Hall? Actually, pagdating ko po talagang lahat po ng horizontal projects, flood control, roads, hindi po na ipipresent sa Infracom kasi Bakit ho? Shock nyo na yan. Tinanong ko rin po yung aking mga engineers po kung bakit po ganun. Kumbaga, naging concern lang po is parang naging priority po yung building. Yun Kahit po naging priority ang building, Engineer Protesta, worth 70 million yung isang proyekto, Apa. worth 24 million yung isang proyekto. Apa. Pera pa rin ang buwis ng mamamayan Yes ng Quezon po. City at dapat niyong i-coordinate sa local chief executive niya. Ma'am, dito naman po sa NCR, sabi ko nga po, wala naman pong dito. Kasi meron po lumalabas na mga balita, may mga ghost projects po dito.
sa NCR, may mga mali. Meron talaga. Opo, wala po, masasabi ko po wala pong ghost projects dito. Nako, babalikan ko po yan, Mr. Mr. Chair. Chair, with the Sen. JB indulgence would like of, to interject. Yes, engineer, tanong ko lang, anong district Quezon City. office, anong pangilan? Second or Second first? po, yung second. Ito pang pinag-usapan, ito pang binabag ni Senator Ontiveros, nasa, ito yung South Triangle, 4th District. Yes po, yes po. Nakikita ko lang dito, Mr. Chair, for your info lang po, no? Yung inyo pong distrito, 1.1 billion ang NEP Opo. no 2025. Pero ang final naging 6.6 billion. From NEP to DGA plus 5 billion. You confirm? NEP to GAA po. Ah. Bali sir, yung 2025 projects ko po is maabot po yung NEP ko is nasa 2 billion po. Back to Senator Risa. Anyway, you're next naman eh. Apa. Nasa 2 billion po. Apa. Yung yung NEP ko po. Yung NEP ng Quezon City second. Salamat, Mr. Chair. Apa. Engineer Protesta, inamin na rin ng mga diskaya na may binayaran sila sa QC. At pinangalanan po nila sina D.E. Loida, D.E. Devanadera, at D.E. Protesta. Apa. Ano pong comment nyo dyan? Actually, wala pong binabayaran si Sir Curly. Kung mapapansin niyo po sa district po namin, is halos marami po silang kontrata. Hindi ko po alam bakit po nasabi ni Sir Curly na Yes, Mr. Chair. Sandali lang po. Apa. The Chair will intervene. Last question. Apa. Sir Curly, so on first name basis po kayo ni Mr. Diskaya? Yes po. Yes po. Dahil, yun po yung bakit? yun po yung pagkakakilala ko po sa kanya, Sir Curly po. Babalikan ko na lang po sa next round ko, Mr. Chair, yung patuloy na pinipilit na walang ghost project sa Quezon City. At dahil pinangalanan talaga kayo bilang isa sa 3 binayaran ng mga diskaya Actually, sa Quezon City. sa Salamat, yung- Mr. Chair. Thank you. Okay. Yeah, you may continue. Yung nabanggit po ni Sir Curly kanina na sinasabi niya po na inaawat. Actually, majority po ng contract ng District 4 is na kay Sir Curly po. Siya po yung nananalong winning bidder po. Salamat, Mr. Chair. Rig bidding, sabi niya. Anyway, Senator. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.